Kumusta kayong lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na fam ang kabuuan ng makapanindig balahibong mga labanan at nakakagulat na mga revelasyon sa pinaka-latest chapter ng Elbaf Arc. Sana pala'y i-like yung video to at sana'y huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Sa simula nga ng chapter fam ay makikita natin ang grupo ng Straw Hats na sina Nami, Sanji, Franky at Jinbei na nananatili pa rin sa lugar kung saan nila nilabanan at nilampaso ang Holy Knight na si Saint Killingham. Dito fam ay mapapansin nating hawak-hawak pa rin ni Jinbei ang ulo ng Holy Knight, habang si Sanji naman ay nakaapak pa rin sa katawan nito at si Franky ay katatapos lang itali ang mga paa ni Saint Killingham at kasalukuyan ring nakatapak dito upang mapigilan ang pagre-regenerate ng katawan nito. Mula naman sa kanilang kinatatayuan ay bigla na lang umalingaw-ngaw ang tinig ng kanilang kapitan na ngayon ay makikita nating mabilis na lumilipad papalapit sa kanila. Malalaman naman natin sa sumunod na panel na kaya pala biglang napabalik si Luffy ay dahil dinala niya sa kanilang mga sugatan at walang malay niyang crewmates na sina Usopp at Brook. Kagad namang napasigaw sa labis na pag-aalala si Nami nang makita niya ang delikadong kalagayan ng kanyang mga kaibigan. Sinabi naman ni Luffy sa kanyang crew na sila na raw munang bahalang mag-alaga at maglapat ng paunang lunas kina Usopp at Brook. Tinanong naman ni Jinbei ang kanilang kapitan kung ano na raw bang nangyayari ngayon sa bahagi ng Elbaf kung saan nanggaling si Luffy at bakit raw sobrang tindi ng tinamong pinsala ng kanilang mga kapwa Straw Hats. Sa sumunod na panel ay tinanong naman ni Franky si Luffy kung kailangan ba niya ng tulong sa kakaharapin niyang kalaban. Sumagot naman si Luffy at sinabihan ng kanyang crew na wag mag-alala dahil hihingi naman raw siya kagad ng backup kung sakali man na kailanganin niya ang kanilang tulong. Subalit sa ngayon ay siguraduhin na lang muna nila na malayo sila mula sa lugar na kanyang paglalabanan. Lalo na at medyo may pagkamagulo raw lumaban si Prince Loki, kaya baka madamay sila kung malapit sila sa lugar na yon. Pagkasabi naman niya ni Luffy ay bigla na lang nasambit ni Sanji na si Luffy pa raw talagang may ganang magsabi na magulong makipaglaban ng ibang tao. Gayong siya nga raw mismo ang numero 1 sa pagiging pabaya sa pakikipaglaban. Sa halip naman na itanggi ni Luffy ang naging pahayag ni Sanji, ay napabungis-ngis na lang siya dito na para bang aminado siya sa lahat ng mga sinabi ni Blackleg. Pagkatapos yan fam ay lumipat ng eksena si Encuentro sa pagitan ni na Prince Loki at Im-sama. At habang naghahanda na nga sa pagpapakawala ng kanyang malakas na lightning breath attack si Prince Loki, ay bigla na lang nagsalita si Im-sama. Sinabi ni Im-sama na ilang taon na nga raw ang nakakalipas mula nung makatanggap siya ng ulat tungkol sa isang barko ng mga giants na namataan sa karagatan ng New World. Nasasaad raw sa ulat na yon na kahit sa pamantayan ng mga giants, ay sobrang laki raw talaga ng kapitan ng nasabing giant crew. Yun nga lang ay wala raw makapagsabi kung sino nga ba talaga ang misteryosong giant crew at kung saan sila nanggaling. Dahil sa kung ano man ngang dahilan, ay palagi na lang raw nababalot sa makapal na hamog ang paligid ng kanilang barko. Isa pang interesanteng bagay, tanging ang mga barko lang raw ng world government at marines ang siyang inaatake ng nasabing grupo ng mga giants. Habang nagsasalita naman si Im-sama fam ay mapapansin nating patuloy pa rin ang pag-iipon ni Prince Loki ng enerhiya sa kanyang bibig, habang nananatili namang nakatayo sa kanyang harapan si Im-sama. At sa sumunod ngang panel ay dito na tuluyang pinakawalan ng Accursed Prince ang kanyang lightning breath attack na siya namang nagresulta sa isang napakalakas na pagsabog. Sa sobrang tindi naman fam ng persa ng atake ni Prince Loki ay nagkawasak-wasak ang paligid ng kinatatayuan ni Im-sama. Pagkatapos naman ng napakatinding atake na yan ni Prince Loki ay sakalang nakabalik si Luffy na ngayon ay maririnig nating nagrereklamo dahil siya raw ang dapat na tumalo sa kalaban at hindi ang Accursed Prince. Sa dulo naman ng eksenang yan ay mapapansin natin na tila ba bigla na lang nawala si Im-sama sa lugar na kanyang kinaroroonan kanina. At sa sumunod na panel ay malalaman natin fam
na madali lang palang naiwasan ni Imsama ang pinakawalang lightning breath ni Prince Loki at kasalukuyan na nga siyang lumilipad ngayon sa itaas ng dambuhalang ulo ng Nidhogg form ng Accursed Prince. Kagad namang napagtanto ni Prince Loki na hindi niya nagawang matamaan ng kanyang kalaban. At dahil nga sa sobrang liit ni Imsama ay hindi niya makita kung saan na ba ito nagpunta. Habang sinusubukan pa rin ng Accursed Prince na mahagilap ang kanyang kalaban, ay nagpatuloy naman sa kanyang pagsasalita si Imsama. Sinabi dito ni Imsama na sa parehong panahon nga raw na namataan ng barko ng mga giant sa karagatan ng New World, ay doon rin naman kumalat ang balita tungkol sa pagsulpot ng isang napakalaking lumilipad na nilalang sa parehong lugar. Kaya naman ngayon nga na nakaharap na mismo ni Imsama ang Nidhogg sa Elbaf, ay makukumpirma na niyang magkaugnay pa lang dalawang insidenteng yon at ang siyang kapitan ng barko ng mga giants at ang napapabalitang dambuhalang lumilipad na halimaw ay wala palang iba kundi si Prince Loki ng Elbaf. Pagkatapos namang makapagsalita ni Imsama ay sakto rin naman siyang nakita ni Luffy na ngayon ay nagngingit-ngit na sa labis na pagkagalit. Dito may pinaghanda ni Luffy si Imsama at galit na sinabing magbabayad raw siya sa kanyang ginawa sa kanyang mga crewmates na sina Brook at Usopp. Habang sinasabi yan ni Luffy may sabay naman nating makikita ang mga duguan at tattad ng sugat na mga mukha ni na Brook at Usopp na hanggang sa mga oras na to ay wala pa ring malay. Habang sinusugod naman ni Luffy si Imsama ay bigla na lang itong natigilan at napasigaw. Kaya naman pala biglang nagulantang si Luffy ay dahil meron palang kung anong itim na bagay ang bigla na lang lumabas mula sa loob ng katawan ni Ganko. Sa sobrang gulat nga ni Luffy ay literal na napalawa ang kanyang mga mata. At sa sumunod na panel ay makikita na natin ng anyo ni Imsama na kanyang ginamit nung sinapian niya ang katawan ni Saint Saturn sa naganap na God Valley incident. Dito may parehong nagulat sina Luffy at Prince Loki sa malaitim na anino na bigla na lang lumabas sa katawan ng kanilang kalaban. At habang gulat pa rin nga ang dalawa ay bigla naman nagsalita si Imsama na sinasabing kung maaari lang raw sana ay mabura na lang sa mundo sina Luffy at Prince Loki kagaya ng nangyari dati kay Rox D. Sebek. Pagkasabi naman niya ni Imsama ay saka naman niya ginamit ang kanyang technique na Diabolical Covenant kung saan sa gitna ng ere ay nagpalabas siya ng dalawang magkahiwalay na Abyss Magic Circle at mula nga sa gitna ng mga ito ay dumaan ang kanyang dalawang galamay. Ang isa sa mga galamay na to may makikita nating dumiretso at tumarak sa may bandang tiyan ni Luffy at ang isa naman ay tumusok sa ibabaw ng higanteng ulo ng Nidhogg form ni Prince Loki. Habang ginagawa yan ni Imsama ay sabay naman niyang sinambit ang mga kataga na tila ba orasyon o incantation na sinasabing kapalit ng isang bahagi ng iyong buhay ay pagkakalooban ko kayo ng mas matinding kapangyarihan. Subalit ang kabayaran sa pambihirang lakas na inyong matatanggap ay ang pagkasuklam nyo sa isa't isa. Pagkatapos namang masabi ni Imsama ang orasyong yan ay saka naman niya sinabi ang pangalan ng kanyang teknik na Domi Reversi. Nakakagulat namang makita na tila ba hindi man lang naapektuhan sina Luffy at Prince Loki ng overpowered na teknik na yun ni Imsama. Kapansin-pansin rin na pagkasabi ni Imsama ng katagang Domi Reversi ay makikita sa official translation ng manga ang tunog na babump na nakasulat sa mismong ilalim ng katawan ni Luffy. At kahit nga sa sumunod na panel ay 2 beses nating mababasa ang tunog na babump. Subalit sa pagkakataong ito ay pareho na itong nakalagay sa ilalim ni na Luffy at Prince Loki. Sa parehong eksena may makikita naman natin ang dalawa na seryosong nakatitig kay Imsama. Alam nyo, malaki ang posibilidad na ang tunog na babump na mababasa natin sa official release ng manga ay nagre-representa sa ritmo ng tunog ng tibok ng puso ni Luffy na alam naman nating siyang kumakatawan sa mismong tunog ng Drums of Liberation. Ibig sabihin yan may ang Devil Fruit talaga ni Luffy na Mythical Nika Fruit ang siyang direktang panglaban sa napaka-overpowered na kapangyarihan ni Imsama. Yun nga lang
Hindi pa rin natin makumpirma sa ngayon kung may ganito rin bang kakayahan ng mythical Nidhogg fruit ni Prince Loki. Lalo na't pareho sila ni Luffy na hindi man lang natinag ng pambihirang teknik na to. Pagkatapos niyan may makikita naman natin sina Luffy at Prince Loki na kapwa inalas ang mga galamay ni Im-sama na nakatusok sa kanila. Dito nga'y labis na nagtaka si Luffy kung para saan raw ba ang ginawa na yun ni Im-sama. At bakit parang wala man lang siyang naramdaman? Napatanong naman si Prince Loki kung ano raw bang pinagsasasabi ni Im-sama kanina tungkol kay Rox. Sa sumunod na panel may mapapansin naman natin na hindi man lang nagulat si Im-sama na hindi tumalabang kanyang Domi Reversi kina Luffy at Prince Loki. Sinabi pa nga dito ni Im-sama na katulad nga raw ng kanyang inaasahan ay hindi talaga e-epekto sa dalawa ang kanyang Domi Reversi. Dagdag pa niya tama raw pala talaga ang kanyang hinala na sina Luffy at Prince Loki ay parehong mga... Subalit sa kalagitnaan nga ng kanyang pagsasalita ay bigla naman siyang inatake ni Luffy dahilan upang hindi matapos ang kanyang sinasabi. Habang pinapakawalan naman ni Luffy ang kanyang atake ay mapapansin natin na tila ba nahihirapan ng Accursed Prince sa pakikipaglaban dahil napakaliit raw talaga ni Im-sama. Kaya nahihirapan siyang matamaan ito ng mga atake ng kanyang Nidhogg form. Sa dulo naman yan may makikita natin si Luffy nagigil ng puruhan si Im-sama upang pagbayarin ito sa ginawa nitong pananakit sa kanyang crew. At sa sumunod ngang eksena ay makikita na nating pinapaulanan ni Luffy ng hindi mabilang na suntok ang katawan ni Im-sama gamit ang kanyang Gear 5 technique na Gomu Gomu no Booming Dawn Gatling. Bago naman mangyari yan may makikita muna natin si Im-sama na pinagmamasdan lang sina Luffy at Prince Loki hanggang sa tuluyan na siyang matamaan ng mga pinakawalang atake ni Luffy. Sa sobrang lakas nga ng sunod-sunod at walang humpay na pagsuntok ni Luffy ay madali lang na nagkabutas-butas ang malaaninong katawan ni Im-sama. Habang tuloy-tuloy naman ang pagpapakawala ni Luffy ng kanyang Booming Dawn Gatling ay bigla naman siyang pinatabi ni Prince Loki. Dito may makikita natin si Ragnir na bumalik na sa kanyang Warhammer form. At ngayon ay malalaman natin na kaya pala pinatatabi ng Accursed Prince si Luffy ay dahil bumalik na siya sa kanyang normal na Ancient Giant form at nasa akto na ng paghambalos ng kanyang Ragnir papunta sa direksyon ni Im-sama. Sa sumunod na panel nga may makikita na natin si Prince Loki na ginamit ang teknik nila ni Ragnir na Niflheim na kaagad namang nagpayelo sa parehong malaaninong anyo ni Im-sama at katawan ni Gonko. Dahil dyan may matagumpay nang natrap ni na Luffy at Prince Loki sina Im-sama at Gonko. Kaya naman hindi na sila makakagalaw pa o makakatakas paalis ng Elbap. Pagkatapos niyan may makikita naman natin si Gonko na walang malay sa loob ng yelo. At kapansin-pansin rin dito na bumalik na sa normal ang katawan nito na maaaring mga hulugan na hindi na siya sinasapian ngayon ni Im-sama. Labis namang napabilib si Luffy dahil kaya raw palang gamitin ng Accursed Prince ang teknik niyang yon bilang isang finishing move. Subalit ilang sandali pa nga ay nainis rin kagad si Straw Hat dahil hindi pa raw siya tapos sa paglampaso sa kanilang kalaban. Habang sinasabi naman niya ni Luffy, makikita natin na hindi makagalaw sa loob ng yelo ang butas-butas na malaaninong anyo ni Im-sama. Dito may bigla naman nating makikita na natapos na pala ang Gear 5 form ni Luffy. Kaya ngayon ay bumalik na ulit siya sa kanyang human form. Subalit dahil nga sa labis na paggamit ng kanyang awakening, ay pansamantala munang mananatili sa pagiging lolo ang kanyang katawan hanggat hindi pa siya tuluyang nakaka-recover. Pagkatapos naman yan may biglang nagsalita ang Accursed Prince na sinasabing hindi niya raw kilala kung sino ba talaga ang kanilang nakalaban at ang pagyelo nga lang raw dito ang tangi niyang naisip na pinakamabilis na paraan para sila'y manalo ni Luffy sa laban. At isa pa ay masyado raw talagang malaki ang kanyang Nidhogg form kaya mas pinili niyang tapusin ang laban gamit ang kanyang Ancient Giant form. Habang nagsasalita naman si Prince Loki ay kapansin-pansin na hinahabol na niya ang kanyang paghinga na isang ang senyales na malapit na rin siyang umabot sa kanyang limitasyon
Lalong-lalo na nga fam at hindi pa rin siya nakaka-recover mula sa napakalaking pinsalang iniwan sa kanya ng Cerberus ni Saint Shamrock. Pagkatapos yan fam, may isa-isa namang pinakita ang sitwasyon sa iba't ibang lugar sa Elbaf, katulad ng fishing village, kung saan abalang-abalang mga residente sa pag-apula ng malaking sunog na kumakalat doon. Sinabi dito ng mga mamamayan na inubos nga raw ng accursed prince ang mga naglalakihang nightmare monsters. Subalit pagkatapos niya raw itong gawin, ay nag-iwan naman siya ng napakalaking sunog na hirap silang patayin. Sunod namang pinakita ang hunting village, at katulad nga ng fishing village, ay abala rin ng mga residente dito sa pag-apula ng malaking sunog na mabilis na lumalamon sa kanilang mga kabahayan. Habang sinusubukan naman ng mga residente na patayin ang apoy, ay pinag-uusapan nila ang tungkol sa pagiging inosente ni Prince Loki sa pagkamatay ni King Harald. Sinabi ng mga giants na medyo nagigilty raw sila sa kanilang pambibintang kay Prince Loki. Subalit pagdating raw sa ibang bagay, ay kinamumuhian pa rin nila ang accursed prince. Katulad na nga lang raw ng sunog ngayon sa kanilang bayan na siya ang may kagagawan. Sa dulo naman ng eksenang yan fam, may makikita natin si Nami na patuloy pa rin sa pagpapaulan kay Zeus para apulahin ang malaking apoy na tumutupok sa malawak na kagubatan ng 8th branch. Sunod naman nating makikita si Jinbei na ginagamit ang kanyang technique na Ocean Current Shoulder Throw upang ipunin ang tubig mula sa sea clouds para ibang patay sa mga sunog sa iba't ibang bahagi ng Sunrealm. Pagkatapos yan fam, may makikita naman natin ang Vegapunk clone na si Lilith na ngayon ay hawak-hawak ang isa sa mga Omnidrain Converters o ODC na siyang responsable sa pag-apula ng malaking sunog sa Owl Library at Waller School. Sinabi dito ni Lilith na kahit nga raw ang kanilang mga makabagong imbensyon ay meron ding hangganan at limitasyon sa kanilang kayang gawin. Sa sumunod na panel naman fam, may kagad na sumalubong sa atin ang isang malakas na sigaw na umalingaw sa Western Village. At mula nga sa malayo ay matatanaw natin ang malaking apoy na kumakalat sa mga kabahayan doon. Mukhang pagkatapos ng pakikipagtuos sa malalakas na kalaban, ay hindi pa rin natatapos ang matinding pagsubok sa Elbaf dahil ang malaking sunog na mabilis na lumalaban ngayon sa kanilang kaharian ang siya namang kailangang harapin ng mga giants. Malalaman naman natin fam sa sumunod na panel na ang sigaw na ating narinig ay mula pala sa mga Dome Reversi Giants na inaatake ng grupo ni Zoro. Dito ay tinanong ni Brogy kung nagtagumpay na raw ba sila sa pagpapabalik sa normal sa kanilang crew na napasailalim sa kontrol ni Imsama. Sumagot naman si Hyru din at sinabing kung bumaliktad raw ang kanilang inatake at naging kulay puti ay mangangahulugan na bumalik na sa normal ang mga to. Sunod namang nagsalita si Stansen at sinabing kung magsimula naman raw na mag-regenerate ang mga Demon Giants ay ibig sabihin nun ay hindi pa rin sila bumabalik sa normal at kailangan pa nila itong bigyan ng nakamamatay na pinsala. Nagsalita naman ang mga Giant Warrior Pirates na napabalik nila sa normal na ngayon ay humihingi ng tawad kina Dory at Brogy. Sinabi ng mga ito na patawarin daw sana sila ng kanilang dalawang kapitan dahil bigla na lang raw silang nilamon ng kadiliman na nagpabago sa kanilang mga kaisipan. Sumagot naman sina Dory at Brogy at sinabing okay lang raw yun dahil kahit nga raw sila ay nabiktima rin ng kakaibang kapangyarihan ng kanilang kalaban. Pagkatapos yan may makikita naman natin na meron pa palang mga ilang natitirang giants na nasa ilalim pa rin ng epekto ng Dome Reversi. Kaya naman dahil dyan ay naghanda na ulit ang grupo ni Zoro sa pag-atake sa mga nalalabing Demon Giants. Nang sa gayon ay papabalik na ang mga to sa normal. Subalit habang naghahanda na ngang umatake ang grupo ni Zoro, ay bigla naman nating makikita ang isang misteryosong individual na nagmamadaling tumakbo papunta sa direksyon ng mga Dome Reversi Giants. At sa punto nga na lulusob na sana si Zoro, ay doon rin naman saktong dumating si Chopper at bigla na lang inatake mula sa likuran ng dalawa sa mga Demon Giants. Kapansin-pansin sa eksenang to na nasa kanya pa ring monster point form si Chopper.
Habang si Sora naman ay makikita nating gulat na gulat sa hindi inaasahang pagdating ng kanyang kapwa Straw Hats. Pagkatapos namang makatanggap ng atake mula kay Chopper ang dalawang Domireverse Giants, ay kagad na napaligiran ng kulay itim na apoy ang kanilang katawan at pagkatapos ay bumaliktad ng mga ito at bumalik sa normal. Dito may kagad na kumaway si Chopper at masayang binati si Zoro. Hindi naman makapaniwala si Zoro sa kanyang nakita, kaya napatanong na lang siya kung paano raw nagawa ni Chopper na mapabalik sa normal ang dalawang Demon Giants sa pamamagitan lang ng simpleng paghampas sa mga to. Nakangiti namang sumagot si Chopper at sinabing hindi niya rin daw sigurado kung ano ba talagang nangyayari, pero ang kailangan niya lang raw gawin ay tamaan ng mga Domireverse Giants at bigla na lang raw silang bumabalik sa normal. Seryoso namang sumagot si Zoro at sinabing marahil daw ay dahil talagang isang mahusay na doktor si Chopper, kaya niya nagawa ang bagay na yon. Kilig namang sumagot si Chopper at sinabing wag raw isipin ni Zoro na ang pambobola ay makakaapekto sa kanya. Sunod namang nagsalita si Brogy at sinabing yun na nga raw siguro ang dahilan, kaya naman pinuri din niya ang ginawa ni Chopper. Sumagot naman si Hyro din at sinabing sa wakas ay napabalik na nila sa normal ang lahat ng Demon Giants, pero kumusta naman raw kaya ang kanilang mga kasamahan? Pagkatapos naman yun may sunod-sunod na pinakita ang sitwasyon sa iba pang mga villages sa Elbaf. Una yung Artisan Village, kung saan wala na raw namamata ang mga kalaban. Yun nga lang ay patuloy pa rin ang pagkalat ng malaking sunog. Sunod naman ang Alcohol Village, na wala na ring natitirang kalaban. Yun nga lang ay katulad nga ng iba pang mga villages ay kasalukuyan rin itong nilalamon ng apoy. Dahil dyan ay hindi na magkanta o gaga ang mga residente at ang mga mamamayan ng nasabing villages kung paano nila apulahin at pipigilan ng pagkalat ng malaking sunog. Mula naman sa malayo ay makikita natin ang Treasure Tree Adam ng Elbaf, kung saan kitang-kita ang naglalakihang mga apoy na tumutupok sa iba't ibang bahagi ng Sunrealm. Sinabi dito ng mga Giants na ang kailangan na lang raw nilang alalahanin ngayon ay ang pagpatay sa mga sunog. Subalit dapat raw ay manatili pa ring alerto ang lahat kung sakali man na may natitira pang mga kalaban sa loob ng Elbaf. Pagkatapos yan may lumipat na ang chapter sa may Owl Library, kung saan malalaman nating kararating lang ni na Robin at Sol. Dito may tila malabis na pagkagulat ang makikita nating ekspresyon sa mukha ng dalawa nang makita nila ang sitwasyon sa loob ng aklatan. Napatanong pa nga si Robin kay Sol kung ano raw kayang posibleng nangyari at ganito ang kinahantungan ng loob ng Owl Library. Makikita naman natin sa sumunod na panel na kaya pala ganun na lang ang reaksyon ni na Robin at Sol ay dahil wala palang natira na kahit isa man lang na libro sa loob ng silid-aklatan. Sinabi dito ni Sol na kitang-kita naman raw sa paligid ang pinsala sa gusali na nagmula sa malaking sunog. Subalit ang nakakapagtaka raw ay wala man lang naiwan na kahit anumang bakas ng nasunog na libro. Ang isa pa raw malaking misteryo dito ay ang lahat ng mga istante ay pawang walang laman. At kahit nga konting bakas ng abo mula sa mga nasunog na libro, ay wala silang makita. Napansin rin ni na Sol at Robin na wala sa loob ng silid-aklatan ng Giant Owl at Chief Librarian na si Biblo. Kaya sinabi ni Sol na ayaw niya raw sanang masyadong umasa, pero sana'y mabuti ang kahulugan ng lahat ng to. Sumagot naman si Robin at sinabing sa tingin raw ba ni Sol ay nilikas ni Biblo ang lahat ng mga aklat upang iligtas ang mga ito mula sa malaking sunog. Sinabi ni Robin na kung ganun nga raw talaga ang totoong nangyari, ay labis siyang matutuwa. Subalit sa naman raw kaya nila matatagpuan si Biblo. Sa pagkakataong to may bumalik ng eksena sa grupo ng Straw Hats sa sina Nami, Sanji at Frankie. At dahil nga umalis na si Jinbei para tumulong sa pag-apula ng apoy, ay si Frankie na ngayon ang siyang may hawak sa ulo ni Saint Killingham. At ang mga paa at ang ibabaw na bahagi naman ng katawan ng Holy Knight ay kapwa inaapakan ni na Sanji at Frankie. Dito may sinabi ni Sanji
na mabilis na bumaliktad ang takbo ng laban simula nung ang kampo naman nila ang gumawa ng aksyon. Sumagot naman si Frankie at sinabing hindi naman ng buong organisasyon ng world government ang kanilang kinailangang labanan ngayon. At kahit pa nga mga Holy Knights ang kanilang nakaharap, ay 3 lang naman ang mga to. Subalit kahit nga raw 3 lang ang siyang lumusob sa Elbaf, ay nakakamanghang isipin na nagawa pa rin ng mga ito na makapagdulot ng ganito kalaking pinsala sa isang literal na napakalaking kaharian kagaya ng Elbaf. Habang nag-uusap naman sina Sanji at Frankie, makikita natin si Saint Gillingham na iniisip kung ano na raw kayang nangyari kay Imsama at bakit bigla na lang natigil ang kanilang opensa laban sa mga Giants. Sa sumunod na panel naman fami, bumalik ulit ang chapter sa Western Village kung saan pinakita ang mga pangyayari sa may dulong bahagi ng bayan na medyo malapit ang distansya sa Aurus Castle. Mula nga sa malayo fami, makikita natin ang maliliit na piraso ng isang misteryosong bagay na tila ba nagsisimula ng magsama-sama. Malalaman naman natin sa sumunod na eksena na ang mga nagkapira-pirasong bahagi pala ng katawan ni Saint Summers ang misteryosong bagay. Dito nga may panay ang sigaw ni Saint Summers dahil sa tindi ng sakit na kanyang iniinda mula sa tinanggap niyang malalakas na mga atake mula sa Gear 5 form ni Luffy at Nidhogg form ni Prince Loki. At kahit nga ngayong sinusubukan ni Saint Summers na buuin ulit ang kanyang katawan, ay hindi niya pa rin maiwasang mapasigaw sa sobrang sakit. Kapansin-pansin naman dito na isa palang mechanical heart ang puso ni Saint Summers at hindi ito gawa sa normal na laman ng tao. Pagkatapos niyan may muli namang lumipat ang chapter sa grupo ni na Luffy, Prince Loki at Ragnar. At habang nasa lolo form pa rin nga si Luffy, ay humingi siya ng pagkain kay Prince Loki at sinabing nagugutom na raw talaga siya. Naiirata namang sumagot ang Accursed Prince at sinabing bakit raw sa kanya humihingi ng pagkain si Luffy. Mukha raw ba siyang may dalang pagkain sa kanyang katawan? Dahil dyan may pinabalik ni Prince Loki si Luffy sa village kung gusto raw talaga niyang kumain. Pagkasabi niya na napatanong naman ng Accursed Prince kay Luffy kung bakit pa bigla na lang naging matanda ang kanyang itsura. Pagkatapos namang tumangging magbigay ng pagkain ni Prince Loki ay si Ragnar naman ang siyang ginulit ni Luffy. At habang abala naman nga sa pag-uusap ang dalawa, ay hindi nila napansin na unti-unti na palang naglalaho si Imsama mula sa loob ng bloke ng yelo. Dito na biglang lumipat ang chapter sa Holy Land Marijua, kung saan makikita natin ang mga nagkawasak-wasak at nasunog na mga gusali sa labas ng Pangaea Castle. Mukhang tapos na rin pala ang labanan na nabanggit ni Imsama na nagaganap sa Marijua. Subalit hanggang ngayon nga ay nananatili pa ring isang misteryo kung sino nga ba talaga ang grupo na umatake sa Holy Land at ano kaya ang kinahinatnan ng nangyaring laban. Natalo kaya ang grupong yon? O matagumpay kaya silang nakatakas at nakuha ang kanilang layunin sa kanilang sorpresang paglusob sa base ng world government? Sa pagpapatuloy naman ng chapter ay makikita na natin ngayon ang totoong katawan ni Imsama na kasalukuyan ngang naglalakad sa loob ng flower room sa loob ng Pangaea Castle. Habang naglalakad si Imsama ay tinawagan naman niyang 5 elders sa pamamagitan ng isang dandan mushi. Kaagad namang sumagot ang 5 elders at magalang na binati si Imsama. Pagkatapos niya ay muling nagsalita si Imsama at sinabi sa 5 elders nalilisanin raw muna niya sa sandaling panahon ng Holy Land. Ayon nag-alathanos na nga si Imsama at mukhang imbes na mga tauhan niya lang ang kanyang uutusan, ay siya na mismo ang gagawa ng aksyon ngayon. Alam naman natin na nasa loob pa rin ng Aurus Castle ang Abyss Magic Circle na ginawa ni King Harald dati. At meron pang ang isang Abyss Magic Circle na ginawa si Gonko sa kagubatan ng Sun Realm, kung saan nila sinamon sina Saint Summers at Saint Gillingham. Kaya naman madali lang kay Imsama na makapag-teleport ngayon rin mismo papunta sa Elbaf. Grabe
Mukhang ipapatikim na ni Imsama kung ano talaga ang kayang gawin ng pinakamalakas na individual sa mundo ng One Piece, na siya rin ngang nakatalo kay Joy Boy. At base nga fam sa mga lumalabas na hints sa paparating na chapter, ay mukhang masisilayan na rin natin sa wakas ang totoong itsura ni Imsama. At katulad nga ng iniisip ng maraming fans, ay lalaki pala at hindi isang babae ang The Great One. Ano sa tingin nyo fam? Ano kayang gagawin ni na Luffy at Prince Loki kapag nakaharap na nila ang totoong katawan ni Imsama? Ano kaya talaga ang totoong kakayahan ni Imsama maliban sa Dome Reversi at pagsamo niya ng kung ano ng mga sandata mula sa kanyang grimoire o Book of Magic na minsan na niyang ginamit para putulan ng kamay si Brogy? Totoo kaya ang popular na teorya na kayang gamitin ni Imsama ang lahat ng uri ng Devil Fruit abilities? Ano nga kaya ang totoong taglay na Devil Fruit ni Imsama? At kagaya rin kaya ito ng mythical Devil Fruits na nika ni Luffy at Nidhogg ni Prince Loki? Kayo na lang fam ang bahalang mag-comment dyan sa baba kung ano pang masasabi nyo sa napaka-exciting na chapter na to ha. Maraming salamat fam sa solid at walang sawa niyong pagsuporta sa akin at sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-iingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!